Po, good morning po. Ang pag-aaralan po natin ngayong umaga ay tungkol po sa 2 Samuel chapter 5 verse 1 to verse 12. So yun po ang magiging topic natin for our devotion for today. At ang title po ay ang Naging Hari si David ng Israel. So para po mas maintindihan po natin, for context, ang mga characters po sa ating devotion for today ay si David at po ang mga elders, ang mga tagapamahala ng Israel. Ito po ay nangyari sa Hebron. Ang Hebron po ay isang lugar sa bandang timog ng Jerusalem, at ito po yung panahon na iniloklok po si David ng mga elders bilang hari ng Israel. So yun po ang magiging topic po natin for today. Hinimay ko po sa dalawang bahagi yung 12 verses na pag-aaralan natin ngayon para mas maintindihan po natin. Pakinggan po natin ang sinasabi po sa verse 1 to verse 5. Ito po ay tungkol sa pagiging hari ni David sa Israel. Pakinggan po natin. Naging hari si David ng Israel. Ikalimang kabanata. Ang lahat ng lahi ng Israel ay pumunta kay David sa Hebron at sinabi, "Kadugo niyo po kami. Mula pa noong una, kahit si Saul pa ang hari namin. Kayo na ang namumuno sa mga Israelita sa kanilang mga pakikipaglaban. At sinabi sa inyo ng Panginoon, ikaw ang gagabay sa mga mamamayan kong Israelita, gaya ng paggabay ng isang pastol sa mga tupa niya. Ikaw ang magiging pinuno nila." Kaya roon sa Hebron, gumawa ng kasunduan si David sa mga tagapamahala ng Israel sa presensya ng Panginoon, at pinahiran nila ng langis ang ulo ni David bilang pagkilala na siya na ang hari ng Israel. Si David ay 30 taong gulang nang maging hari ng Israel, at naghari siya sa loob ng 40 taon. Naghari siya sa Huda sa loob ng 7 taon at 6 na buwan, habang nakatira siya sa Hebron. At 33 taon ang paghahari niya sa buong Israel at Huda, habang nakatira siya sa Jerusalem. Sa first part po na binasa na pinakinggan po natin from verse 1 to verse 5, sinabi po doon na lahat daw po ng lahi ng Israel ay pumunta po kay David sa Hebron, at ang sinabi po nila, "Kadugo niyo po kami." So ina-acknowledge nila na si David ay isang Israelita na kadugo nila. At ang sabi pa nila dito, sinabi ng mga namumuno sa mga Israelita, ang sinabi nila ay, "At sinabi sa inyo na Panginoon, ikaw ang gagabay sa mga mamamayan kong Israelita, gaya ng paggabay ng isang pastol sa mga tupa niya. Ikaw ang magiging pinuno nila." So ina-acknowledge po ng mga Israelita na ang Panginoon po ang nagtalaga kay David bilang tagapamuno po nila. Sa verse 3 po ang sabi doon, "Kaya roon sa Hebron, gumawa ng kasunduan si David sa mga tagapamahala ng Israel." Tagapamahala po ang binanggit na salita sa Tagalog version, pero sa English po ang binanggit ay elders. So gumawa ng kasunduan si David sa mga elders o sa tagapamahala ng Israel sa presensya ng Panginoon, at pinahiran nila ng langis ang ulo ni David bilang pagkilala na siya na ang hari ng Israel. So they have anointed David as their king. Sa 1 Chronicles 12:23 to 40, binalangkas po doon ng mas detalyado kung sino-sino po yung nandoon sa setting na yon. So sa 1 Chronicles 12:23 to 40, sinabi po doon, "Ito ang bilang ng mga armadong sundalo na pumunta kay David sa Hebron upang tumulong sa kanya na maagaw ang kaharian ni Saul, ayon sa ipinangako ng Panginoon." Sobrang dami po ng pumunta sa Hebron noong time na yon. Mula sa lahi ni Simeon, meron daw pong 7,100 na mahuhusay na sundalo. Sa lahi ni Levi, 4,600 na sundalo. Sa lahi ni Benjamin, 3,000. Mula sa lahi ni Ephraim, 20,800. Mula sa
Kalahating lahi ni Manasseh 18,000, mula sa lahi ni Issachar 200 na pinuno, mula sa lahi ni Zebulun 50,000 na mahuhusay na sundalo, mula sa lahi ni Naphtali 1,000 na opisyal at 37,000 na sundalo, mula sa lahi ni Dan 28,600 na sundalo, mula sa lahi ni Asher 40,000 na mahuhusay na sundalo. So ang estimate po natin dito po sa pangyayaring ito, sa Hebron po, si David may kasama siyang mga Israelita na nasa mahigit na 340,000. So imagine, mahigit 340,000 yung nagsama-sama sa Hebron at gusto nilang si David yung maging hari ng Israel. So ganun kadami po yung tao during this time. Ganun sila kadami. At ang sabi po sa verse 38 ng 1 Chronicles chapter 12, silang lahat ang sundalo na nagpagsinta sa pakikipaglaban. So, sila po ay nagpagsinta, hindi na po sila kailangan i-encourage. Sila po ay nagpagsinta na magpasako kay David at nagpagsinta sa pakikipaglaban. Pumunta sila sa Hebron at nagkaisa silang gawing hari si David sa buong Israel. Sa katunayan, halos lahat ng Israelita ay gustong maging hari si David. Sa verse 39 po ang sabi, na natili sila roon ng 3 araw kasama si David at nagsisikain at nagiinuman dahil pinadalhan sila ng mga kababayan nila ng pagkain. Nagdalagin ng pagkain ang mga kamag-anak nilang mula pa sa malalayong lugar ng Issachar, Zebulun at Naphtali. Ikinarga nila ito sa mga asno, kamelyo, mola at baka. Marami ang kanilang harina, igos, mga pinatuyong pasas, katas ng ubas at langis, baka at tupa. Masayang masaya ang lahat sa Israel. So imagine nyo po, more than 34,000 men ang nagtipon-tipon sa Hebron at lahat sila, ang kagustuhan po nila ay maging pinuno or maging hari nila si David. Ayun po yung nangyari sa first part. At dagdag ko lang po sa verse 4, ang sabi, si David ay 30 taong gulang nang maghari sa Israel at naghari siya sa loob ng 40 taon. So matatandaan po natin si David po at the age of 15 ay pinuntahan po siya ni Samuel, ni Propetang Samuel, at sinabihan siya na siya yung magiging susunod na hari. Inanoin siya ni Samuel bilang susunod na hari at the age of 15. At sabi po dito sa verse 4 ng 2 Samuel, naging hari po siya sa edad na 30. So, from 15 to 30, alam na ni David na ang kagustuhan ng Panginoon ay siya ay maging hari at nakapaghanda na po siya. So, yun po, sa verse 1 at verse 1 to verse 5, ngayon po pakinggan naman po natin ang verse 6 to verse 12 ng 2 Samuel chapter 5. Ito po ay tungkol na sa pagsakop ni David sa Jerusalem. So, kung maalala po natin yung first part na pinag-aralan natin, na sila po ay nasa Hebron. Ang Hebron po ay nasa timog na bahagi ng Jerusalem. So, dito naman po sa mga sumunod na verses, ito na po ay tungkol sa pagsakop ni David sa Jerusalem. Pakinggan po natin. Sinakop ni David ang Jerusalem. Isang araw, pumunta si David at ang mga tauhan niya sa Jerusalem para salakayin ang mga Jebuseo na nakatira roon. Sinabi ng mga Jebuseo kay David, "Hindi kayo makakapasok dito sa Jerusalem. Kahit mga bulag at pilay ay kaya kayong pigilan para hindi kayo makapasok." Sinabi nila ito dahil iniisip nilang hindi makakapasok sina David. Pero nasakop ni David at ng mga tauhan niya ang matatag na kampo ng Zion, na tinatawag ngayong lungsod ni David. Nang hindi pa napapasok ni David ang Jerusalem, sinabi niya sa mga tauhan niya, "Doon kayo dumaan sa daanan ng tubig para makapasok kayo sa Jerusalem at talunin niyo ang mga bulag at pilay ng mga Jebuseo. Kinamumuhian ko sila." Diyan nagsimula ang kasabihang, "Hindi makakapasok ang mga bulag at pilay sa bahay ng Panginoon." Matapos sakupin ni David ang matatag na kampo ng Zion, doon na siya tumira.
at tinawag niya itong lungsod ni David. Pinadagdagan niya ito ng pader sa palibot mula sa bababang bahagi ng lungsod. Lalong nagiging makapangyarihan si David dahil tinutulungan siya ng Panginoong Diyos na makapangyarihan. Nagsugo ng mga mensahero si Haring Hiram ng Tyre kay David, kasama ng mga karpintero at kantero, at may dala silang mga trosong sedro para maipagpatayo ng palasyo si David. At naunawaan ni David na ang Panginoon ang nagluklok sa kanya bilang hari ng Israel at nagpaunlad ng kaharian niya para sa mga mamamayang Israelita. Po, napakinggan na po natin ang ikalawang bahagi. Ito po ay mula verse 6 to verse 12. Ito po ay tungkol sa pagsakop ni David sa Jerusalem. So yun po, sa nabasa po natin ay napasok at nasakop po nila ang Jerusalem. At mag-focus po tayo sa verse 12. Ang sabi po sa verse 12 ay, una, naunawaan ni David na ang Panginoon ang nagluklok sa kanya bilang hari ng Israel. So alam po ni David at naunawaan po niya na yun po ay gawa ng Panginoon. Pangalawa, ang Panginoon din po ang nagpaunlad sa kaharian niya. At pangatlo, ginawa po ito para sa mga mamamayang Israelita. So, basahin po natin ang sabi. At naunawaan ni David na ang Panginoon ang nagluklok sa kanya bilang hari ng Israel at nagpaunlad ng kaharian niya para sa mga mamamayang Israelita. So, alam po ni David at malinaw po sa kanya na ito po ay hindi lang basta kalooban niya, ito po ay kalooban ng Panginoon. So, yun po yung tatlong bagay na alam ni David at kailangan din malaman ng mga godly leaders itong tatlong bagay na ito. Una, alam ni David that time na si Lord, ang Panginoon, ang nag-establish sa kanya at ang Panginoon ng mga Israelita. So, alam niya kung sino yung nagpadala sa kanya at alam niya kung ano yung kailangan niyang gawin. So, malinaw para kay David yun, hindi siya nangangapa. Meron siyang malinaw na instruction sa Panginoon. At itong instruction na ito nagsimula pa nung 15 years old pa lang siya. Nung sinabihan siya ni Prophet Samuel na siya ang magiging susunod na hari ng Israel. So, 30 years old po siya nito, 15 years old pa lang siya, malinaw na sa kanya. Dahil isang propeta po yung nagsabi sa kanya na siya yung magiging susunod na hari ng Israel. Sa 1 Samuel chapter 16 po, doon po natin mababasa na si Prophet Samuel ay pumunta sa Bethlehem at para i-anoint po yung isa sa mga anak ni Jesse bilang bagong hari ng Israel. Ito pong anak ni Jesse na to ang papalit kay Saul bilang hari ng Israel. Nung simula po si Prophet Samuel, mas kinikilingan po niya yung mga mas nakatatandang kapatid ni David, yung mga panganay na anak ni Jesse. Pero po inutusan po siya ng Panginoon na tumingin po sa puso. God instructed him to look at the heart, not the appearance. So, nung pinagmamasdan ni Prophet Samuel si David, siya yung napili. Ang napili ay yung pinakabatang pastol, youngest shepherd boy. So, siya po yung napili ni Samuel bilang, with the guidance of the Lord, bilang susunod na hari ng Israel. So 15 years old pa lang po siya, malinaw na sa kanya na may propeta na lumapit sa kanya na nagsabing siya ang susunod na hari ng Israel. At nangyari po ito after 15 years on his 30th year. 30 years old na po siya nung nasa Hebron po sila at yung mga elders ng Israel at yung 34,000 men ay pinili siya bilang kanilang hari. Balik po tayo sa verse 12. Naunawaan ni David na ang Panginoon ang nagluklok sa kanya bilang hari at nagpaunlad ng kaharian niya. So alam ni David na ang nagpapaunlad ay ang Panginoon. So malinaw po yun sa kanya na ang kaharian ay hindi sa kanya, ang kaharian ay sa Panginoon, at ang nagpapaunlad ay hindi siya, ang nagpapaunlad ay ang Panginoon. Ginagamit lang ng instrumento si David sa pagpapaunlad, pero ito ay nagmula sa Panginoon. At alam din po niya na naunawaan ni David na ang Panginoon ang nagluklok sa kanya bilang hari
para sa mga mamamayang Israelita. Alam niya na siya yung naging hari for the sake of a unified Israel, para sa mga mamamayang Israelita. Hindi po ito para sa kapakanan niya, ito po ay para sa kapakanan ng buong lahi ng Israel. So yun, si David yung ginawang channel para mabless yung buong lahi ng Israel. Hindi para maitaas siya, although madaming tao, more than 34,000 men, yung talagang pinupuri siya at gusto siyang maging leader nila. Pero malinaw kay David, ang sabi dito, nauunawaan niya, malinaw para sa kanya na ang maitataas ay ang Panginoon at hindi siya, at ito ay para sa mga mamamayang Israelita. So ayun po ang kabuuan ng ating devotion for today, from verse 1 to verse 12. Basahin lang po natin ulit. Maganda po yung sinabi sa verse 10. Ang sabi po sa verse 10, lalong nagiging makapangyarihan si David dahil tinutulungan siya ng Panginoong Diyos na makapangyarihan. So yun po, lalong nagiging makapangyarihan si David dahil tinutulungan siya ng Panginoong Diyos na makapangyarihan. Ang Panginoon po ang tumutulong sa atin. Ang Panginoon po ang may lalang ng langit at lupa. Siya po ang may lalang sa atin, at siya po ang nakakaalam po ano po ang mas makakabuti para sa atin at para sa mga mamamayan niya, at gumagamit po siya ng tao para mabless yung mga mamamayan niya, katulad ng paggamit na kay David na talaga namang iniloklok siya ng more than 34,000 men bilang hari nila. Sabi sa verse 12, para sa mga mamamayang Israelita, para yun sa kapakanan ng isang buong lahi. So si David ang ginawang channel of blessings para mabless ang isang buong lahi. At sabi sa verse 10, lalong nagiging makapangyarihan si David dahil tinutulungan siya ng Panginoong Diyos na makapangyarihan. So ayun po ang kabuuan ng ating devotion for today, mula sa 2 Samuel verse 1 to verse 12. Good morning po sa inyong lahat. So let us pray po. Lord God, Lord, salamat sa magandang umaga na ibinigay niyo sa amin. Lord God, Lord, salamat sa panibagong kagunungan na ibinigay ninyo, Panginoon. Lord, katulad ni David, Lord God, Lord, hayaan yung naging asin at ilaw kami, Panginoon, dito sa mundo, Lord God. At Lord, gamitin nyo kami bilang pagpapala sa iba, Lord God. Lord, gamitin ninyo ang buhay namin, Lord God, to make you known, Lord God, for the sake of your kingdom, Lord God. Katulad ng ginawa mo kay David, Lord God, na itinalaga siya bilang hari ng Israel para sa kapakanan ng mga mamamayang Israelita, Lord God. Lord, help us, Lord God, to be a channel of blessings to others, Lord God, especially to those who are not yet in Christ. Lord, help us, Lord God, to do this, Lord God. Lord, yours is the kingdom and the power and the glory forever is yours. In Jesus' name, amen.